Mabigat na napapabuntong hininga si Arjo, habang nakasando sa kotse, at naninigarilyo. Ganito ang binata kapag maraming iniisip, lalo na ngayon na hindi maganda ang kalagayan ng kanyang nakatatandang kapatid. Ngayon nga ay nasa hospital ito, kasama si Derek, at ang nanay niya. Natigilan ito nang lumapit sa kanya ang lalaki, na siyang dahilan ng lahat. Napatiimbagang-bagang siya, at saka itinapon ang upos ng sigarilyo sa lupa. Ano ang ginagawa mo ditong gago ka? Agad na kinuwilyuhan ni Arjo si Drake, at nangangalit ang ngipin na tumingin ng masama rito. I need your help. Help me to save your sister, Arjo. Natigilan si Arjo. Gusto niyang saktan ang kaharap, dahil sa ginawa nito sa kanyang kapatid, subalit hindi niya magawa. Ang mata ni Drake ay nakitaan niya ng desperasyon, gayunpaman, ay mayroon ding pagmamakaawa. Nakita na lamang ni Arjo na nakikinig siya, sa mga sinasabi ng binata. Pagkagaling sa hospital, ay agad na umuwi na sila. Katulad ng plano ni Derek, ay nabilog nito ang ulo ng nanay niya. At nagtagumpay ito sa gusto na makasal agad sila bukas. Salamat, Derek, dahil handa kang pakasalan ang aking anak. Umiiyak na tumingin ang nanay niya sa kanya, at saka kinuha ang kanyang kamay. Pasensya ka na sa abala. Ilang beses nang naudlot ang kasal nyo, pero heto ka pa rin, at handang maghintay kay Arabella. Ang swerte ng anak ko, dahil ikaw ang mapapangasawa niya. Madamdamin pa na dugtong ng ginang. Hindi nyo kailangan magpasalamat sa akin, Nay. Ginagawa ko ito dahil mahal ko si Arabella. Sumulyap si Derek sa kanya, kung titingnan ay isang simpleng ngiti lang iyon, para sa nanay niya, ngunit para sa kanya ay puno iyon ng kahulugan. Nay, si Aman po nilalagnat. Taranta na sumbong ni Amy sa nanay nila. Gusto ni Arabella na puntahan sa kwarto ang anak, pero wala siyang magawa. Sigurado na umiiyak si Aman ngayon. Hindi man lang niya maaalagaan ngayon. Puntahan mo na si Aman, Nay. Ako na ang bahala kay Arabella magpainom ng gamot. Pupuntahan ko na lang si Aman mamaya, para tingnan ang kalagayan niya. Agad na tumango ang nanay niya sa binata. Mabuti na lamang at narito ka, Derek. Malaki ang tulong mo sa pamilyang ito. Tumayo ang nanay niya, at sumabay na kay Amy. Gusto ni Arabella na sumigaw, nang may ngisi sa lobby na tinulak ni Derek ang wheelchair niya. Pagdating sa kwarto, ay binuhat siya ni Derek, at inihiga sa kama. Sa bag nito ay may kinuha na naman itong syringe, na naglalaman ng gamot, na nakapagpaparalisa ng katawan. It's okay, love. Ititigil ko na rin naman ito, sa oras na may kasal tayo. Sarap sampalin ng lalaki na ito. Kung makangiti ay tila hindi masama ang ginagawa nito sa katawan niya. Gusto niyang sipain ang binata, nang umupo ito sa tabi niya. Naluha siya nang magtagumpay ito, naturukan siyang muli. Habang ito ay ngiting-ngiti na binalik ang syringe sa bag. How do you feel, love? Tanong pa nito makaraan ang ilang minuto. Humawak ang kamay nito sa ibabaw ng kanyang hita. Drake. Asal ng utak ni Arabella. Alam niya na malabo na makapasok pa ito, dahil nilagyan ng harang nina Arjo, at Andy ang bintana ng kwarto niya. Pero umaasa siya na darating si Drake, para iligtas siya. Isang katok sa pinto ang nakapagpatigil, sa ginagawa ng kamay ni Derek. Agad na lumayo sa kanya ang binata, at binuksan ang pinto. Si Arjo. Kuya Derek, ako na ang bahala kay ate, magpahinga ka na. Umiling si Derek. Huwag mo akong alalahanin, Arjo. Kaya kong alagaan ang ate mo. Ani Derek, at umupo pa sa tabi niya, at hinawakan ang kamay niya. Tumulo ang luha ni Arabella. Hindi niya matanggap, na ikakasal sila ng labag sa loob niya, at sa ganitong kalagayan pa. Bumuntong hininga si Arjo, at tila naaawa na tumingin rito. Kasal niyo na bukas, kuya. Mas maganda sana kung makakapagpahinga ka, sa big event ng buhay niyo ni ate. Kahit si ate tiyak ako na ganun din ang gusto. Saglit na natahimik si Derek, at tumingin sa kanya. Sana ay pumayag na itong iwan na siya. Hindi na niya matagalan na kasama ito, dahil baka magawa na nito ang balak sa kanya. Akala niya ay tatanggi si Derek, kaya laking pasasalamat niya nang pumayag ito. You're right, Arjo. I really need to rest para bukas. Hinalikan nito ang kamay niya. I'll be back tomorrow, love. Hinalikan siya nito sa pisngi, at mahinang bamulong.
Wala nang makakapigil sa kasal nating dalawa bukas. Kahit ang Drake na iyon, ay walang magagawa. Tumulo na naman ang luha niya. Inayos ni Derek ang pagkakahiga niya, at kinungutan siya, matapos noon ay tumingin ito sa kapatid niya. Aalis na ako, Arjo. Ikaw na ang bahala sa ate mo. Magpapalam na lang ako kay nanay sa labas. Tumango lang si Arjo, habang nakasandal sa gilid ng pinto. Pagkalabas ni Derek, ay sumilip si Arjo para tingnan, kung nakalayo na ba ang binata. Nang mawala na ito sa paningin niya, ay sa kanya nilapitan ang kapatid, at inalalayan na umupo. May parte sa utak ng binata na ayaw paniwalaan, ang mga sinabi ni Drake. Nakita niya kung paano minahal ni Derek ang kanyang kapatid, kaya mahirap para sa kanya na maniwala, na magagawa nga ni Derek ang mga sinabi ni Drake. Ate, naiintindihan mo naman ako, di ba? Hinawakan ni Arjo ang kamay niya. Awang-awa ang mata niya, habang nakatingin sa kapatid. Gusto ni Arabella na sagutin ang tanong nito, pero hindi naman niya magawa. Kumurap ka ng 2 beses, kung naiintindihan mo ako, ate. Sa wakas, may kumausap na rin sa kanya. Hinurap ni Arabella ng 2 beses ang mata, katulad ng sinabi nito. Alam niya na imposible pero umaasa siya, na may itatanong ito tungkol sa kalagayan niya ngayon. Wala na siyang oras, dahil bukas ay ikakasal na siya kay Derek sa huwes. Bumuga muna ng hangin si Arjo. Nasa mukha nito ang pagdadalawang isip sa itatanong, pero dahil kailangan nitong malaman ang totoo, at kailangan nitong itanong iyon, kahit na ang labas ay pinagdududahan nito si Derek. Sa itatanong ko sa'yo, ate, kumurap ka ng 2 beses kung totoo. Bahagyang napalunok si Arjo. Totoo ba na muntik ka ng gahasain ni Kuya Derek? Naninikip ang dibdib na tumulo ang luha ni Arabella, at saka kumurap ng 2 beses. Nabitiwan ni Arjo ang kamay niya, habang awang ang lobby. Muntik pa itong matumbas sa nalaman. Naiintindihan niya kung bakit ganito ang reaksyon ng kapatid niya. Hindi niya ito masisisi. Malapit sa pamilya nila si Derek. Kaya kahit sino sa kanila, ay hindi makakapaniwala na magagawa nito ang bagay na iyon sa kanya. Siya rin ang may gawa nito sa'yo. Nang kumurap siya ng 2 magkasunod na beses, ay galit na tumayo ito. Walang hiya siya. Pinagkatiwalaan siya ng pamilya natin, tapos ganito ang gagawin niya sa'yo. Ang dami ni Arabella na gustong itanong. Paano nito nalaman ang tungkol sa nangyari? Nagtataka siya sa kinikilos ng kapatid niya. Binuksan nito ang bintana ng kwarto niya, na may nakaharang na mga kahoy, at nakapako. Hingal na dinukot ni Arjo ang cellphone sa bulsa, matapos baklasin ang mga nakaharang sa bintana niya. Hello, ikaw na lang ang hinihintay namin. Nakaramdam siya ng takot, nang lumabas si Arjo ng kwarto. Ayaw niyang mapag-isa. Natatakot siya na baka lumitaw si Derek sa harap niya. Sobra ang takot niya, nang makarinig ng kalabog sa bintana. Gusto niya man tingnan kung ano ito, ay hindi niya magawa, dahil hindi niya maigalaw ang ulo niya. Gusto niyang humingi ng tulong kay Arjo, nang makarinig ng yabag, subalit tanging paglikat lang ng mata ang nagagawa niya. Babe, nanigas ang katawan ni Arabella, nang maramdaman ang pagyakap sa kanya, at ang pamilyar na boses nito. Iyak siya ng iyak nang makilala kung sino ang nakayakap sa kanya. Parang tinangay lahat ng takot sa dibdib niya, ngayong narito na si Drake. I'm sorry, babe, I came late. Pinahid ni Drake ang luha niya sa mata. Kita niya ang sobrang pag-aalala nito para sa kanya. Gusto niyang sabihin na ayos lang, ang importante ay dumating ito, pero hindi niya magawa, tanging sunod-sunod na pagluha lang ang nagagawa niya. Hinawakan ni Drake ang kamay niya, na walang pakiramdam. Galit na nagmura ito. Awang-awa ito sa nakikitang lagay niya. Magbabayad ang baliw na lalaking iyon, at si Sandra. Pagbabayarin ko sila sa ginawa nila sa'yo. Pangako iyan. Kung ganun ay alam na ni Drake, ang pagsasabuatan ni na Sandra, at Derek. At katulad ng dalawa ay kumikilos na ito. Hindi nagtagal ay dumating si Arjo. Agad na lumapit ito sa kanila. Umalis na kayo, habang nasa palengke pa si nanay. Ayaw kong umalis nang hindi kasama si Amon. Gusto ni Arabella na sabihin, pero mukhang pareho sila ng iniisip ni Drake. Where's my son? Hindi kami aalis nang hindi kasama ang anak namin. Naiintindihan niya si Drake.
Alam nila pareho na hindi magiging ligtas ang anak nila, lalo na kina Derek, at kay Sandra. Kumamat sa ulo si Arjo. Hindi mo naman agad sinabi. Wala si Amon, kasama ni nanay na namili sa palengke. Kinuha ni Drake ang cellphone sa bulsa. Follow my mother-in-law, and my son. Make sure they get back here safe. Maging mapagmatsyag kayo. Nasa paligid lang ang tauhan ni Sandra, kaya magdoble ingat kayo. Maautoridad na utos ni Drake sa kausap. We need to get off here, babe. Binalot muna siya ni Drake ng kumot, bago siya binuhat. Aalis na kami, Arjo. I will take her to my friend, to cure her. Tukoy ng binata kay Red. Thanks for listening to me, bro. Ani pa ni Drake, bago lumakad na buhat siya. Don't worry to our son, babe. Sasanduan ko siya, after kitang madala sa bahay. Naroon na si Red upang gamutin ka. May hamintong kulay itim na van, sa harapan nila, at bumukas. Agad na pumasok dito si Drake, habang buhat siya. Ngayon ay makakahinga na siya ng maluwag, dahil ligtas na siya. Dinukot ni Derek ang cellphone sa bulsa ng tumunog. Si Sandra ang tumatawag. What do you want me to do, this time? Walang ganang tanong nito sa kausap. Kung ito ang masusunod, ay hindi nito gusto na marinig ang boses ni Sandra, na walang ginawa kundi magutos. One of my people saw Drake, and one of Arabella's brothers talking, Derek. Where are you now? Halos sumagiitsit ang gulong ng sasakyan ni Derek sa narinig. What? Whose brother? May ideya na pumasok sa isip nito. It's Arjo. Why did you just tell me now? Agad na minaneho pabalik ng binata ang sasakyan. Well, it's all your fault, for being an MP head. Angil ng dalaga sa kabilang linya. Wala ka talagang kwenta. Agad na pinutol ni Derek ang tawag. Kailangan niya na makabalik agad sa bahay ni na Arabella. Lalong nagngit-ngit sa galit si Sandra, nang ibaba ni Derek ang tawag. Walang silbi. Angil nito. Sunod na tinawagan nito ay ang mga tauhan. Go get the child now, and bring him to me. Huwag kayong babalik na hindi kasama ang batang iyan. Dahil sa oras na pamali kayo, ay hindi nyo makukuha ang kabayaran ko sa inyo. Galit na hinagis ni Sandra ang cellphone sa pool, matapos ang pakikipag-usap sa tauhan niya. Kung hindi tatanga-tanga si Derek, ay hindi na kailangan na gamitin pa ang anak ng dalawa, para matupad ang gusto niya. Isa lang naman ang gusto niyang mangyari, Leon ay ang magdusa ang dalawa. Hindi siya papayag, na sumaya ang dahilan ng paghihirap niya. Noong una ay sapat na sa kanya, na nakakulong si Drake sa mansion. Malungkot, at mag-isa, subalit nang malaman niya, na nagsimula nang magbago ang lahat, dahil sa pagdating ng isang babae, ay sumulpat siya sa buhay nito, para kulitin ito tungkol sa kasal na gusto ng pareho nilang magulang. Hindi siya papayag na magmahal si Drake, at sumaya. Dapat ay nagdurusa ito sa loob ng mansion, at malungkot habang patuloy na sinisisi ang sarili. Pero sadyang mapaglaro ang pagkakataon, dahil anak pala si Arabella, ng taong pumatay sa babaeng mahal na mahal niya. Kaya maging ito ay dinamay niya sa plano niya, hindi lang dahil anak ito ng taong pumaslang kay Daisy, kundi dahil ito ang babaeng mahal na mahal ni Drake. Daisy is her girlfriend, right? Her girlfriend. Dahil pareho sila ni Daisy na lesbian. They both love each other, despite of their gender. Noong una ay tinago nila pareho ang relasyon nila, dahil sa takot na magalit ang magulang nila pareho, but when they ready to tell them about their relationship, Daisy was killed. Halos mabaliw siya sa sobrang sakit. Bakit si Daisy pa? Bakit hindi na lang si Drake? Since that day, ay wala siyang sinisi kundi si Drake. It's his fault, that's why her beloved girlfriend died. At hindi siya titigil, hanggat hindi ito nagdurusang kagaya niya. Ang ama ni Arabella sa loob ng kukulungan, ay nabubuhay na sa impyerno, dahil sa araw-araw na bagbog na natatamo nito, na siyang utos niya. Sandra's love, turn her into a devil. And that devil wants them all to suffer, to the rest of their lives. Halos ayaw bitiwan ni Drake ang kamay ni Arabella, habang nasa loob sila ng sasakyan. Hindi rin ito tumigil sa kahihingi ng tawad sa kanya. Niyakap siya nito, at hinalikan sa noo. Nang makarating sila sa mansion, ay agad na binuhat siya ni Drake papasok, and there was Red,
waiting for them. Maingat siyang inilapag ni Drake sa kama, at agad na sumunod ang kaibigan nito. While running some tests from her blood, rinig ni Arabella ang pag-uusap ng dalawa. Matapos makita ang resulta ng kanyang dugo, ay bahagyang napailing si Red, na may ngiti. Ewan kung ngiti ba iyon, dahil mas tamang sabihin na nakakatakot ang ngiti na iyon, na nasa lobby nito. Mautak ang gago. Hinanda ni Red ang syringe na gagamitin. He would prefer Arabella to be numb just to marry her. What a love! Masamang tiningnan ni Drake si Red, nang tumawa ito na tila baliw. Oh come on, dude. I was trying to lighten up the mood here. Balik sa pagiging delikado, at walang emosyon ang mukha ng doktor. Just do your job, banas ang mukha ni Drake. Umasim pa ang mukha nito, nang punasan ng cotton na may alcohol ni Red ang braso niya. Nakuha pang magselos ng loko. Did you figured it out? Red asked, while injecting something to her body. Nagkibit balikat si Drake. No, haven't. But I think my sister's death had something to do with it. Lumapit si Drake sa kanya, matapos siyang injeksyonan ni Red. Is she able to move now? Tanong ni Drake habang hawak ang kanyang kamay. Red removed the white gloves from his hands. You'll have to wait for 1 or 2 more hours. Malapit na, makakagalaw, at makakapagsalita na rin siya. Pakiramdam ni Arabella kasi, ay matagal na siyang nasa ganoong sitwasyon. Ang hirap. Drake reached for his cellphone, in his pocket when it rang. What? Bago namigat ang talukap ng kanyang mata, ay narinig niya ang pagpapanik sa boses ni Drake. Hindi man niya nakikita ang mukha ni Drake, ay nahihimagan niya ang takot, pag-aalala, at galit sa boses nito. Pero bakit? Ang kamay ni Drake na nakahawak sa kanya, ay nanginginig sa anong dahilan? What happened? Red asked with concern. They took my son. Hindi na malinaw ang mga naririnig ni Arabella. Pero isa lang ang sigurado siya, may balitang natanggap si Drake, na hindi nito nagustuhan. Maging si Red ay nabigla, nang marinig ang sinabi ni Drake. Floor. Tawag ni Drake sa matanda, na kilala ni Arabella bilang si Miss Floor. Agad na lumapit ito sa kanila. Ang mata nito ay nagniningning sa tuwa, nang makita si Arabella. Take care of her while I'm out. Hinalikan ng binata si Arabella sa lobby, bago umalis kasama si Red. Napakadilim ng mukha ni Drake. He's furious right now, and will surely kill those person who captured his son. Maging si Red ay hindi na makitaan ng emosyon sa mukha. While having a conversation with Xandro, kanya-kanya silang sumakay ng kanilang sasakyan. Mabilis ang takbo ng sasakyan ni Drake. Ilang mga food stall, ang kanyang kamuntik mabangga. But he didn't pay attention to that and just continued driving fast. Ang tanging nasa isip lang niya ay si Amon. Ibabaon niya talaga si Sandra, at Derek ng buhay, sa oras na may mangyaring masama sa kanyang anak. How did Sandra get through his men? Red's men. Damn. Masyado siyang naging kampante, nang makuha niya si Arabella. Sa ginawa nila Sandra, at Derek ay ibig sabihin, ay alam ng mga ito kung sino si Amon, sa buhay nila ni Arabella. That man Derek, know about his son, and he's sure about it. Pagdating sa bahay nila Arabella, ay naabutan ni Drake umiiyak ang ina nito, habang nakasalampak sa lupa, at umiiyak. Nang makita siya nito ay lumapit ito sa kanya, he thought she was going to slap him, but it didn't. Drake, iligtas mo ang apo ko. Umiiyak na sambit ng ginang, habang nakakapit sa kanyang damit. Iligtas mo si Amon. Sinabi na lahat sa akin ni Arjo ang lahat. Patawarin mo sana ako. Nagmamakaawa ako sa'yo, iligtas mo ang apo ko. Patuloy ito sa pag-iyak. Labis-labis ang takot, at pag-alala nito para sa apo na patiimbag ang si Drake. Sigurado na ganito rin ang magiging reaksyon ni Arabella, sa oras na malaman ang pagkawala ng kanilang anak. Don't worry, ma'am, ililigtas ko ang anak ko, kahit na ano ang mangyari. Pangako ni Drake sa ina ng mahal niya. Kumuyam ang kamay niya, nang narinig ang paliwanag ng nanay ni Arabella. Ayon sa ginang, ay dumating si Derek, kasama ng ilang kalalakihan, at sapilitang kinuha si Amon mula rito. Pasensya na, Mr. Monteverde, hindi na kami nakapalag ng tutukan nila ng baril ang anak nyo. Mas pinili namin na masiguro na ligtas siya,
kaysa ang ilagay sa peligro ang buhay niya. Nakayukong imporma ni Bien, ang isa sa tauhan ni Red. Now he understands the whole situation. Tama ang ginawa nito. Mas hindi niya matatanggap kung mapapahamak ang anak sa gitna ng enkwentro sa dalawang panig. Pero hindi maiitatanggi na masyado silang naging kampante. After a minutes, Xandro came with his men. Bihira na lang makausap ang isang ito, dahil sa makulay nitong buhay. Umupo na tila hari si Xandro, sa lumang silya na naroon, katulad ni Red. He asked, kahit kailan talaga, ay walang modo ang mga ito. Akala mo ay nasa sariling mga bahay. Well, nakalimutan niyang ganon din pala siya, no? Actually ay silang lahat na magkaibigan, maliban kay Liam. Here's the information you need. Inihagis ni Xandro ang isang brown envelope sa maliit na mesa na nasa harapan nila. Sandra was one of the governor's mistress. She's using his lover money to do her plans. Mukhang pinag-isipan niya ng mabuti ang lahat. Nagsindi ng sigarilyo si Xandro, at saka walang modo na binuga ang usok. Ang laki ng galit ng babaeng ito sa'yo. Nangunot ang noo ni Drake nang makita ang litrato ni Sandra, pero hindi lang iyon ang ikinagulat niya. Sandra was with his sister Daisy, and they was kissing in the pictures. What the? He cursed multiple times, when he realized what was in the pictures. Like I said, malaki ang galit sa'yo ng babaeng iyan, because for her, you're the reason, why her girlfriend, should I say your sister. Nah, let make it short, Xandro pointed all the pictures into table. She and your sister had a relationship back then. At dito na po nagtatapos ang ika-27 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.